Hallelujah. Praise the Lord. Good evening po sa lahat ng narito ngayon sa Sanctuary at sa lahat ng mga kapatid po nating nakaantabay sa ating Facebook Live. Welcome po the Life Giver Church Bible Study, Midweek Bible Study. Opo. At ito na rin po yung Refuel Wednesday ng Christ Life ngayong gabi. Kaya welcome po sa the Life Giver Church midweek or Bible study. At salamat po sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po Bishop Willie. Salamat po sa buong pamilya ng Christ Life Church at ganoon din kay Pastor Dante, ang ating resident pastor. Ako po si Pastor Noel, katulad po na nabanggit kanina ni Pastor Dante. Kagalakan po na aking puso na magbahagi ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At alam ko po na excited po tayo na marinig ang mabuting balita ng grasya ng Panginoon. Ang mga anak ng Diyos hindi po nagsasawa. Pag ang pinag-uusapan ay ang yaman ng grasya na ibinigay ng Ama na walang iba kundi si Kristo Jesus. At ngayong gabi, ang paksa po na ibabahagi ko ay patungkol po sa grasya pa rin po. Grace, the full economy of God's house. Ang grasya, ang buong ekonomiya ng tahanan ng Diyos. Ang ekonomiya, mga kapatid, ay, ang essence po ng ekonomiya ay para i-enable ang mga mamamayan. Ang mundo, ang cosmos, yung pong mundo na kinalalagyan natin, meron po siyang ekonomiya. Pero hindi diyan nakasalalay ang ekonomiya ng mga anak ng Diyos. Hindi po sa pagtaas at pagbaba ng peso, hindi po sa pagdami ng mga angkat na mga produkto o na ipoproduce ng isang bansa, hindi po dyan nakabatay ang ekonomiya ng mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay may ekonomiya na hindi nagmumula sa mundong ito. Sapagkat ang ekonomiya ng mga anak ng Diyos ay walang iba kundi ang persona ng grasya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. At isa po sa mga lingkod ng Panginoon na biniyayaan ng matinding revelation about the grace of God ay walang iba kundi si Apostol Pablo. At sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, paborito rin po ito, lagi naming naririnig kay Bishop, yung pong panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, sa mga mananampalataya. And I believe hindi lang po ito sa mga taga-Efeso, kundi maging sa ating lahat na inaabot ng mabuting balitang ito. Sabi po sa Efeso, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod, sabi po ni Apostol Pablo, inihayag niya ang kanyang panawagan bilang lingkod ng kaharian ng Diyos, bilang tagapagdala ng mabuting grasya ng Diyos sa mga hintil. Sabi niya, ang paglilingkod ni Pablo sa mga hintil. Dahil dito, Efeso Kabanatang 3, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil nabalitaan ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa atin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, tungkol sa di masukat na kayamanan ni Hesukristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan
ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa manlikhain ng sanlibutan, tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang kalooban. Kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Verse 14. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmula ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Hesukristo. Magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal at mapagmahal, salamat po dahil ibinigay mo sa amin ang buhay ng iyong kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Na sa pasimula pa, yan po ang iyong disenyo sa bawat isa sa amin. Upang ikaw, Panginoon, ay mahayag sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga anak na sa daigdig na ito, ikaw na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na may likha at nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na nalikha, na nakikita at hindi nakikita, ay isang mapagmahal na Ama sa aming buhay. Halina, Espiritong Banal, patuloy niyong buksan ang mga mata ng aming mga pangunawa at patuloy naming makita at maunawaan ang yaman ng grasyang ipinagkaloob mo sa amin na walang iba kundi ang kaloob mong buhay at katwiran sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa iyo ang papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Glory to God. Glory to Christ Jesus. Habang ako po'y handang-handa na magbahagi, nawa po handa rin po kayo na mag-receive ng ipapaunawa pa ng Espiritu ng Panginoon sa gabing ito. Ang grasya ng Diyos bilang full economy ng sambahayan ng Panginoon, nariyan po ang lahat ng kailangan natin bilang anak ng Diyos para lumago, nakawangis ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya nga ang grasya ay pasimula hanggang sa wakas, hindi po natatapos ang grasya nung tayo ay maligtas lamang. Actually, yan pa lang po yung pasimula. Amen po? At maraming mga mananampalataya na ang kaunawaan lang sa grasya ng Diyos ay patungkol sa kaligtasan. At madalas, ang mindset po ng mga maraming mananampalataya sa kaligtasan ay pag-alis sa mundo at pagpunta sa langit. Pero ang tanong ko po doon, kung yun talaga ang dahilan o buong layunin ng kaligtasan, bakit nandito pa ang simbahan na tinayo ng Panginoon sa lupa? Bagamat meron ng mga nauna doon sa langit, pero tayo nandito pa sa lupa. Kung ang layunin lang pala ay alisin tayo sa lupa at dalhin sa langit, ano ang purpose ng church? Bakit po tayo ay bahagi ng simbahan ng Panginoon? Bakit po tayo nagtitipon bilang isang pamilya ng Diyos, bilang isang nagkakaisang katawan ng Panginoon? So mga kapatid, ngayong gabi, dalangin ko po na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na maggumabay, magpaunawa ng mga katotohanan ito na nais niya pong itanim sa ating mga puso. At nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sapagkat kung wala pong mga taong gumagabay sa ating buhay paglilingkod, hindi po natin to lubos na mauunawaan. Kasi kailangan talaga natin ng mga taong magre-representa ng puso ng ating Ama para maunawaan natin na sobra pala, no? Higit pa sa pagmamahal ng Ama na nararanasan natin sa lupa, ang pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Kaya ako po at ang buong pamilya po namin ay
nagpapasalamat sa buhay ni Bishop Willie sapagkat lagi ko pong sinasabi na siya po yung nagre-representa ng puso ng ating Amang nasa langit. At hindi po madaling trabaho po yung i-representa yung perpektong Ama sa langit sa pamamagitan ng mga taong hindi perpekto na narito sa lupa. Amen po? Kaya alam ko po na may mga panahon si Bishop Willie ay madaling araw na nanalangin sa kanyang mga anak. Na Lord, kailan ba titino ang mga ito? Kailan ba lang mauunawaan yung katotohanan ng yaman ng biyayang ibinigay mo sa amin? Kaya maraming salamat po sa buhay niya, Bishop Willie. Alam ko po na yan po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po na yung ating natututunan na salita ng Diyos, yung belief system natin sa Word of God, ay ating pong mailakad o maipamuhay. Ganyan po kamakapangyarihan ng kultura, ang culture. Culture is greater than our values o belief system. Bakit po? Kasi pwede kang magkaroon ng tamang doktrina, pero kung hindi mo isinasabuhay, hindi po yan mararamdaman at hindi magiging kulturang pwedeng makita ng mga tao sa mundong ito. Amen po? Kaya mahalaga na ang kultura ng tahanan ng Diyos ay makita, malakaran ng mga anak ng Diyos. Hindi lang po doon sa ganda ng mensahe, ng grasya, kundi ano ba yung kulturang dinudulot nito sa buhay po natin. Kaya napupulaan ang Grace Community, ang Grace Family, ay minsan kasi napakaganda ng mga mensaheng ating ibinaparating, pero nabibigo po tayong ihayag ito sa pamamagitan ng pamumuhay na naghahayag kung anong kultura ang natutunan natin sa salita ng Diyos. Amen po? Minsan nagtuturo po tayo na mamuhay tayo sa pananampalataya, lumakad tayo sa liwanag. Tapos pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, parang nagba-brown out yung ating buhay spiritual. Nakakita niyo ba yan? Yung naputulan ka ng Meralco nang hindi mo alam. Alam mo yun? Yung, bakit ang init? Bakit ang dilim? Tapos pagpunta mo, hindi na pala umiikot yung kontador mo. No? Kasi yung palang mamumutol na Meralco, hindi nagpaalam, hindi man lang nagsabi na, ay puputulan namin. Kaya at ang sistipa, minsan hindi po dumarating ng tamang oras yung kanilang mga disconnection notice. Tama po? Kawawa yung mga tao na merong mga baby sa kalantahan na napuputulan ng ilaw. Nasa shock sila, nagugulat sila, bakit walang kuryente? At maging sa buhay spiritual, mga kapatid, minsan nakikita natin yan, hindi natin namamalayan. No? Na, ang tagal na natin na nakilala ang Panginoon, matagal na po tayo sa simbahan, pero minsan dumarating yung time na parang nagbabrun out yung buhay natin. No? Nakakalimutan natin kung sino tayo. Na tayo pala ay tinanggap ng Diyos na kanyang minamahal na anak kay Kristo Jesus. Kaya ko po yan nasasabi kasi experience ko po yan. No, yung mga panahon na minsan sumasabog yung emosyon, nagagalit, minsan natutulala lang minsan si Pastora Michelle. Bakit lagi itong galit? No? Minsan, ganun. Ako lang po ba nakakaranas ng ganun? Lahat po tayo. Ay, salamat sa Diyos, dinamayan niyo ako. Kala ko ako lang eh. Ibig sabihin, habang nasa katawang lupang ito, ang ating buhay, mga kapatid, makakaranas po talaga tayo ng mga challenge sa ating buhay na nakaugnay sa Panginoon. Maliban na tumanggap tayo ng glorified body, yung bagong katawan na panglangit, mga kapatid, yung katawan na ito na napapagod, nagugutom, sabi nga, pag gutom daw, mainit agad ang ulo. Nasasabihan ba kayo ng ganyan, ng misis nyo? Hindi lang pala ako, kayo rin pala. Reality po yan ng buhay sa mundo. But mga kapatid, meron po tayong belief system, merong values na itinuro sa atin ng salita ng Diyos na dapat maging kultura ng mga anak ng Diyos dito sa lupa. Kasi hindi po talaga, may kasabihan po na to live above with saints we know, sabi rin, it's certainly glory. But to live below with saints we know, that's another story. Tama po? Yun daw pong mamuhay ka, nakasama yung mga banal na nasa langit na, talagang kaluwalhatian. Pero yung mamuhay kang kasama ng mga banal nandito sa lupa, ibang kwentuhan na yan. Ibang istorya na yan. Ibang usapan na yan. But mga kapatid, hindi po dapat maging ibang usapan. Ang simbahang nandun na sa langit at yung simbahan ng Panginoon natin sa lupa ay hindi po magkaiba. We are one body.
We receive one baptism, we receive one Spirit, and we have one Lord. So kung ang iglesia ng Panginoon na nasa langit na ay maluwalhati, ikaw at ako na narito sa lupa ay maluwalhating simbahan din ng Panginoong Hesus. Amen po? Hindi ako makapaniwala, Pastor. Pero mo, pagising ko pa lang sa umaga, iba na pakiramdam ko eh. Lalo pag walang almusal eh. Di ba? Pag nakikita ko makalat ang bahay, tapos dinamayan pa ng mga alaga natin na kung saan-saan dumudumi. Di ba? Parang, bakit ganito? Bakit ang hirap yata na magpaka-Kristiyano sa ganitong sitwasyon? Ang dahilan, mga kapatid, hindi natin mapaniwalaan yung yaman ni Jesucristo na ipinagkaloob na po sa atin ng ating Ama. Amen? Minsan di natin mapaniwalaan na sa hinandog na buhay ng Panginoon at sa kanyang tinapos na gawain sa krus, walang kasalanan na hindi napatawad sa buhay natin. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, mga kapatid, talaga namang gumagawa ng maraming paraan para mapatawad sa kasalanan. Mga gawaing pangrelihiyon, di nila matanggap na sa minsang pag-aalay ng buhay ng Panginoon sa krus, sa minsang pagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen. At kung paano natin yan tinatanggap at pinapayagan sa buhay natin, doon tayo magbebenepisyo. Kaya pag namuhay ka na pinatawad na, ang magiging kultura mo, mapagpatawad ka na. Ikaw ba'y Kristiyanong hirap pa rin magpatawad? Ibig sabihin, yung belief system mo, bumabangga doon sa kulturang ipinapamuhay natin. Tama po? Pero kung ikaw ay tumanggap ng kapatawaran, hindi mo na po problemahin paano kung magpapatawad. Kasi dadaloy na lang po yun eh. Kusang dadaloy yung pagpapatawad na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon patungo sa mga taong nakaka-offend po sa atin. Kaya mahalaga po na yung kultura ng sambahayan ng Diyos, yung kultura ng kaharian ng Diyos, ay patuloy pong matutunan ng mga anak ng Diyos. Kasi ang kultura po ng mundo na una po nating natutunan ay kultura na nire-reject ang paghahari ng Diyos. Tama po? Lahat tayo may kanya-kanya tayong lumang buhay. At pag binalikan natin po yun yung mga panahon na kung saan naniniwala kang may Diyos pero hindi siya naghahari sa buhay natin. Tama po? At minsan, kinakalaban pa natin yung kalooban niya sa ating buhay. Yan ang sistema ng mundo. At nung tayo mga kapatid ay nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon po ng malaking pagbabago ang buhay po natin. Bagamat yung mundong kinalalagyan natin ay hindi pa rin nagbago, pero yung sa panloob mong pagkatao, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ito po yung tinatawag na yung administration of grace, yung grace of salvation, na alam po nating lahat. The grace of salvation. We are saved by grace through faith. Amen po? At hindi ito sa ating mabubuting gawa para walang sino mang makapagmalaki, kundi dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Ang grasya po ng kaligtasan, mga kapatid, pag tinignan po natin doon sa bayang Israel na naalipin ng matagal sa Ehipto, nung sila'y nandoon sa Red Sea, at takot na takot sila dahil sila ay nahabol ng mga kawal ng Ehipsyo at wala na po silang mapupuntahan, sukol na sila dahil ang harapan nila ay dagat. So, sinisisi na nila si Moses. Sabi nila, wala na bang mapaglibingan sa Ehipto kaya gusto mo dito kami malibing? So, takot na takot po sila. Pero nung nanalangin si Moses, nakipag-usap sa Diyos, sinabi ng Panginoon, ni-remind ng Diyos si Moses kung ano ang kinalalagyan niya sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hanggang ngayon, nais ng Diyos ipaalala sa atin, we are standing in grace ground. Nasa grasya ng Diyos tayo nakatayo. Kahit nadadapa ka, kahit nagiging magagalitin ka, kahit may mga pagkukulang at kapintasan ka, huwag mong kakalimutan na ang kinalalagyan mo ngayon dahil kay Kristo Jesus ay ang napakayamang grasya ng ating Amang nasa langit. Amen! Kaya wag mo nang parusahan yung sarili mo, wag mo nang dagukan yung dibdib mo. No?
Pag nagkamali ka, aminin mo na, Lord, eto lang ako pag wala ka. Eto lang talaga ako pag kung hindi ko kikilalanin yung inalay mong buhay sa krus. Alam niyo nung matutunan ko po ito sa buhay ko, pag ako'y nagkamali, ang bilis ko makarecover. Dati hindi eh, pag nagkamali ako, sising-sisi ako eh. Tapos alam mo parang pasan mo yung daigdig. Parang alam mo yun, parang ang dumi-dumi mo. Pero nung matutunan ko po ito mga kapatid, every time na ako'y nagkukulang, nakikita ko yung kapintasan ko at kinikilala ko sa sarili ko na, Lord, kaya ka nag-alay ng buhay sa krus dahil sa kalagayang ito. At salamat sa iyo. Dahil sa buhay na ibinigay mo, lumaya na ako sa katayuang ito at ako ay tinanggap na minamahal na anak dahil sa iyo. Mga kapatid, ang grasya po ng kaligtasan ay nagpalaya sa atin sa kaharian ng kadiliman. Nung sinabi ni Moses sa bayang Israel, pagmasdan ninyo ang kaligtasang gagawin ng Diyos, hindi po napunta agad sa langit yung bayang Israel. Amen po? Ang totoo, sila mga kapatid ay lumaya sa pagkakaalipin at sila ay tumawid sa isang tuyong lupa, hinati ng Diyos ang dagat at sila mga kapatid ay patungo na sa lupang ipinangako ng Diyos sa kay Abraham. So mga kapatid, ang grasya ng kaligtasan ay hindi lamang po yung pagpunta sa langit, kundi yung paglaya natin mula sa kaharian ng kadiliman. Kaya sa kaharian ng kadiliman, kasi mga maling kaisipan ang inilagay ng kaharian ng demonyo sa isipan ng tao para katakutan ng tao ang Diyos. Katulad ni Adan at ni Eva. Nung sila'y nagkasala, tinaguan nila ang Diyos. Matapos silang magdamit ng dahon ng igos. Yung dahon ng igos, kaya nila naidamit sa katawan nila kasi inalis sa puno. Tama? So patay na yung mga dahon, wala na sa puno. Tama? O, parang bagong revelation lang no? But ang spiritual na katumbas nito mga kapatid, dinadamitan natin ng mga dead works ang ating mga sarili. Tingin mo mabutit, maganda, marangal, makatao, makabayan, pero ginagamit mong damit para magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. At mga kapatid, hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos sa iyong sariling katwiran. Kasi may inilaan siyang katwiran. At ang mabuting balita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi lamang ang kanyang buhay ang kanyang ibinigay, ang kanyang katwiran at kalugod-lugod na katayuan sa Ama ang ibinigay at idinamit sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga mga kapatid, yung pong unang administration of grace na naranasan natin, nung tayo manalig at tumanggap sa Panginoong Hesus, ay yung grace of salvation. Yes, pupunta tayo sa langit. Pero ang kahulugan ng grasya ng pagliligtas ay yung paglaya mo sa kaharian ng kadiliman. Na dati kinakatakutan mo ang Diyos. Dati ang tingin mo sa Diyos ay may kakayahang magparusa at ang kahangarin niya ay parusahan ka. Kaya pag may pangit na nangyayari, iniisip mo, galit ang Diyos sa akin. Pinaparusahan niya ako sa mga bagay na ito. Mga kapatid, yan po ang kaisipan na inilagay ng dyablo sa kaharian ng kadiliman. Pag-isipan ng mali ang Diyos, ng masama ang Diyos. Pero nung dinala tayo ng Panginoong Jesucristo sa kaharian ng kanyang liwanag, kaya siya liwanag ay dahil nalantad ang tunay na katayuan ng Diyos sa ating harapan. Na kahit tayo ay nagkasala at naging alibugha, hindi nagbago ang puso ng Diyos bilang mapagmahal na Ama sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo lang yung gusto magpaalipin sa Diyos eh. Lord, paglilingkuran kita, gagawin ko ang lahat. Sabi ni Lord, anak, hindi naman yan ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. Hindi yung paglilingkod na gusto mong gawin para sa akin. Kasi pag ang paglilingkod lang para sa akin ang gagawin mo, yayabangan mo na naman ako. Diba? Sasabi mo, ang dami mong mga tinawid na dagat para magmisyon. Ang dami mong kaluluwang inabot para sa akin. Sabi niya, nasa na yung tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo kung ang ipagmamalaki pala natin ay ang ating paglilingkod at hindi ang paglilingkod na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya sa Exodus 14 verse 13, ang sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord your God. At mga kapatid, alam niyo kung anong nakita nila na pagliligtas ng Diyos? Pinalaya sila sa kaharian ng kadiliman, sa kanilang pagkakaalipin, at lumabas sila doon
na isang malaya. Malayang bayan ng Diyos. Hindi malayang gawin ang gusto nila, kundi malaya na nilang magagawa ang kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid sa Panginoon, baptism is a typology of burial. Nung dumaan sila doon, mga kapatid, sa dagat na pula, mga kapatid, yun ay naglalarawan ng kanilang burial. Namatay na sila bilang alipin. At sila ay nabubuhay ngayon bilang mga anak na malaya. Yan ang ating spiritual reality in Christ. Namatay na tayo sa ating pagiging makasalanan. Ba't nagkakasala pa rin ang mga Kristiyano? Kasi natutunan mong i-define ang sarili mo sa iyong ginagawa. Hindi sa ginawa ng Panginoong Hesus. Amen po? Natutunan nating i-identify ang sarili natin kay Adan na nagkasala. Pero hanggang ngayon, matagal na tayong Kristiyano, hindi natin alam i-identify ang ating sarili sa huling Adan na nagkatawang tao na nagpakilala bilang minamahal na anak ng Diyos. Pag natutunan nating i-identify ang ating sarili, malalaman mo, yung kaharian ng kadiliman ay wala na palang kahit katiting na karapatan sa buhay ko. Dahil ako ay saklaw at nakasandig sa kaharian ng aking Ama na punong-puno ng grasya. So mga kapatid, the first administration of grace is the grace of salvation. Pinalaya tayo sa kaharian ng kadiliman at dinala sa kaharian ng liwanag ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya hindi ka na pwedeng dayain ni Satanas na ang Diyos ay hindi mapagmahal na Ama. Alam mo yan, na siya ay mapagmahal na Ama. Bakit? Nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Pag naunawaan mo kung gaano niya kamahal si Jesus, pero nagawa niyang ibigay sa iyo, maiintindihan mo na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi kayang sukatin at arukin. Wala kang magagawang masama para mabawasan ang kanyang pagmamahal at wala kang magagawang napakabuti para madagdagan ang kanyang pag-ibig dahil ikaw ay inibig ng Diyos ng labis-labis. Amen! Hallelujah! Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa tahanan ng Diyos, ang grasya, ang buong ekonomiya sa tahanan ng Diyos. At dito sinusupply ng Diyos yung grasya na tayo ay ma-reconcile. Banggit ng Bishop nung nakaraan sa ordination po nung nakaraan. The grace of reconciliation. Ano po ito? Ito yung sandali na kung saan inireveal ng Diyos na ikaw nga ay hindi nagbago sa kanyang puso't isipan bilang kanyang anak. Amen po? Anak ka. Naging suwail ako eh. Para tayong alibuga eh. Naging suwail ako. Nagkasala ako sa Diyos at sa inyo, Ama. Huwag mo na akong huwag mo na ako ituring na anak. Ituring mo na lang akong alipin. Habang lumalapit po siya doon sa bahay ng kanyang ama, yan po ang kanyang nire-recite. Tama po? Kasi bumalik yung anak, hindi dahil po nagbago ng isip. Nagutom kasi siya. Kasi kung nagbago talaga ng isip ang batang ito, hindi niya sasabihin, gawin mo na lang akong alipin. Ang sasabihin niya, kahit ako'y naging matigas, pasaway, anak pa rin po ako. Tama po? Kaya nga repent eh. Babalik ka. Repent. Bumalik ka doon sa mataas na pagkakatawag ng Diyos sa'yo. Itong alibuga ayaw. Sabi niya, gawin mo na lang ako mababa. Sa isa anak, alipin na lang. Okay na ako, mabubuhay na ako sa bahay ng aking ama. Pero mga kapatid, pagdating po niya, malayo pa lang natatanaw na po siya ng ama. Bakit? Kasi alam ng ama, yung kanyang anak, sa kanyang puso't isipan ay anak pa rin. Amen? Namatay. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay may kakayahang buhayin muli. Amen? Amen po? So mga kapatid, patakbo siyang pinuntahan, niyakap at pinupog ng halik. Wala nang lugar para sabihin pa, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo, huwag mo na akong ituring na anak, ituring mo na lang ako alip. Wala nang lugar. Mga kapatid, kung papayagan mo ang mabuting balita ng grasya ng Diyos, dadaling ka nito sa kababaang loob para hindi na humirit pa ng anuman at katiting na pangangatwiran sa harap ng Diyos. Buong pagpapakumbaba mong tatanggapin ang ibinibigay ng Diyos ng sagana ng walang hinihintay na kapalit na paglilingkod.
Amen. Iniisip kasi natin, kaya nga tayo niligtas para maglingkod. Sino may sabi sa'yo? Kaya ka naglilingkod kasi nagpapasalamat ka sa ginawa ng Panginoon na pagpapalaya sa atin. Pero hindi ang paglilingkod ang dahilan kung bakit kanya niligtas. Marami siyang alipin. Marami siyang mga anghel na pwedeng gumanap ng kanyang iuutos. Pero ikaw na anak, ang disenyo ng Diyos sa iyo ay ma-enjoy mo ang intimacy na ugnayan sa Kanya at siya ay mahayag sa buhay natin. So mga kapatid, the grace of reconciliation ay kung saan inihayag ng Diyos, anak ka pa rin. Amen? Sa aking puso, sa aking isipan, sa kabuuan ng kanyang pagka-Diyos, ikaw ay anak pa rin. There is no power in the human intellect, in human tradition, there is no construction of deception na may kakayahang agawang ka ng katotohanan na yan pag na-encounter mo ang persona ng grasya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung identity na tinanggap natin sa Panginoong Hesus nung tayo na born again, ang unang sigaw ng ating espiritu ay, Abba, Abba. Father, Father. Amen po? Walang makakaagaw ng katotohanan na yan, ng revelation na yan, na dahil sa Panginoong Hesus, ikaw, na nilikha ng Diyos sa wangis at larawan niya, ay hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Ikaw ay anak pa rin. Na-reconcile tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay na kay Kristo nandoon sa krus upang tayong makasalanan ay ma-reconcile sa ating amang nasa langit. Amen po? Bakit? Kasi anak ka pa rin. Amen? Pangatlo, mga kapatid, na administration ng grasya ng Diyos sa tahanan ng Diyos na nararanasan natin is the grace of confirmation. The grace of confirmation is reacquaint you with your divine purpose in the earth. Bakit ka nandito sa mundo? Nang sa ganon, mga kapatid, ay yung anak ng Diyos, yung kaisa-isang anak ng Diyos, na nagkatawang tao at lumakad sa mundong ito, taglay ang kabuuan, kapunuan ng Espiritong Banal. At inihayag kung ano ang anak ng Diyos sa mundo. Yun din ang maging pamumuhay natin sa mundo. Amen? To conform us to the image and likeness of Christ. The image and likeness of Christ. Yung full stature ni Christ bilang anak. Ang malungkot, mga kapatid, ang body of Christ sa kasalukuyan, hindi pa niya lubos na nadadigest yung katotohanan na bilang anak ng Diyos dito sa lupa, hindi sa saklaw ng anumang sistema at kultura ng mundong ito para impluwensyahan, kundi siya ang dapat mag-impluwensya sapagkat saklaw ng kaharian ng ating Ama ang lahat ng bagay sa mundong ito. Amen? Maging si Satanas, maging ang kaharian ng kadiliman ay nasa ilalim. Saklaw po yan ng kaharian ng ating Ama. Kaya meron siyang limitasyon, may hangganan. At alam natin na tayo nasa mga huling araw na. Bakit? Kinukondisyonan ni Satanas yung isipan ng mga taong taga-mundo. No? Na kapag bumalik ang Panginoon at tayo sasalubong sa Kanya, ang pananaw ng itinuturo ng mundo sa tao sa mundong ito ay may darating na mga alien. May mga ibang nilalang sa ibang planeta na pupunta rito para sakupin tayo. Ganyan ang mga tinuturo ng mga pelikula, ng mga katuruan sa mundong ito. Nang sa ganon, kapag bumalik ang Panginoon at tayo ay sumalubong sa Kanya at kasama niyang establish ang Kanyang kaharian dito sa lupa, mag-aaklas sila, oy, mga dayuhan yan, hindi mga taga rito yan. Makikipaglaban sila. Pero mga kapatid, mundong ito ay pag-aari ng ating Amang nasa langit. Ang physical world, mga kapatid, ay sakop ng kaharian ng Diyos. Wala pong kahati sa kaharian ng Diyos noon. Maliban na lang nung nagkasala si Eva at Adan. Kusa nilang binitawan yung dominion and authority. Kaya ang mundong ito, na kilalalagyan natin, ay napagharian ng kadiliman. Pero sa Panginoong Hesus, mga kapatid, tinubos niya ito ng kanyang banal na dugo.
Hindi lamang ang ating kaluluwa ang kasama sa katubusan, kundi maging ang lahat ng nilalang sa mundong ito. At yan mga kapatid, ang kapanapanabik na sandali na inaantay natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. At habang hindi pa nagaganap yan, at nandito tayo sa mundo, ang Espiritu ng Diyos mga kapatid, tinuturuan po tayo kung paano mag-isip bilang anak ng Diyos. Paano harapin ang mga hamon ng buhay na ito bilang anak ng Diyos. Hindi natin maiiwasan ng mga tiisin. Tulad ng sabi ni Apostol Pablo, siya ay nabilanggo, siya ay nagtitiis sa pagsulong ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. At alam niya na ito'y tinanggap niyang gampanin to administrate the grace of God na kanyang na-encounter, na kanyang naranasan. At hindi lang si Pablo ang meron pong panawagan. Bawat isa, bawat mananampalataya, bawat nakipag-isa kay Kristo mga kapatid, ay pinaunawaan ng Espiritong Banal na tayo mga kapatid ay tumanggap ng sobra-sobrang kagandahang loob ng Diyos. Hindi po para sarilinin. Ipinagkatiwala po ito para gamitin. Amen? Para gamitin. At paano natin yan magagamit? Kapag nagpakaanak po tayo. Pag namuhay tayo ng mga minamahal na anak ng Diyos sa mundong ito. Ikiniconfigure tayo, dinidesign tayo ng Espiritu ng Diyos gamit ang salita ng Diyos upang yung presensya ng ating mapagmahal na Ama na nananahan sa atin ay makita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Amen po? Ito po yung nagpo-provide sa atin mga kapatid ng lahat ng ating kailangan para mag-function bilang minamahal na anak ng Diyos at mairepresenta kung sino yung ating mapagmahal na Ama. Kaya ang tanong talaga, sinong Ama yung nakikita sa buhay natin? pag tinignan ng mga tao, sino kaya nagpapakaama sa pastor na yan? As makikita nila yung tatay namin, si Bishop Willie. Kaya naman pala. Amen po. As pag tinitignan naman namin si Bishop Willie, talaga namang nandun yung kanyang grasyang irepresenta yung puso ng ating Amang nasa langit. Kaya, makukuha ka na sa tingin eh. Titignan ka lang, alam mo na, o nga. Meron na namang paalala na dapat kung tanggapin at matutunan. Sa mga kapatid, the grace of conformation. Nandito ka sa mundo bilang anak. Makita si Jesus sa buhay po natin. Paano siya mag-isip? Kasi yung isipan niya yung ating pong tinataglay. Actually, hindi lang po change of mind, but exchange of mind. Papalitan mo ng isipan ni Kristo yung isipan mo. Kasi sabi ng isipan mo, imposible yan. Mahirap yan. Kilala mo ang kakayahan mo, wala kang kakayahan dyan. Hindi mangyayari yan, sabi ng natural na isip mo. Pero dahil pinapayagan mong bitawan yung kaisipan na natutunan mo sa mundo at tinatanggap mo at pinapayagang mapalitan ng isipan ni Kristo na walang iba kundi yung salita ng Diyos na inihahayag, pinapaunawa ng Holy Spirit, then, mga kapatid, ang isipan mo ngayon ay hindi na nakabase sa iyong limitasyon, sa iyong kayang gawin. Ang isipan mo na ngayon ay nakatuon doon sa pinagmulan ng iyong buhay. Ang ating mapagmahal na Ama. Amen? The grace of conformation. Ibig sabihin, natututunan mong mag-isip katulad ng isipan ng Panginoon kasi binitawan mo yung sarili mong kaisipan, tinanggap mo yung isipan ng Panginoong Hesus. Kaya nga, ang transformation ay nagsisimula sa renewing of the mind. Tama po? Pag nabago ng isip, at ang pagbabago ng isip ay pag natutunan mong bitawan yung inaakala mong tama, na may tama pala, at tanggapin mo yung isipan ni Kristo na talagang matuwid at may buhay mula sa Ama. Pangatlo mga kapatid, the administration of grace is the grace of maturation. The fourth administration of grace is the grace of maturation. Kailangan po natin yung grace of maturation. Ibig sabihin yung maturity, yung grasya nagbibigay sa atin ng maturity. Kasi po,
kahit sa natural na buhay, hindi mo ibibigay ang mahalagang bagay sa isang anak na hindi pa sapat ang kanyang kaisipan at pangunawa. Kasi hindi lang niya po yan ma-abuse, mami-misuse niya po yan. Tama? Kaya hindi pwedeng ipagkatiwala ng Diyos sa kanyang anak ang mga bagay sa kaharian na hindi nauunawaan ng kanyang anak kung ano yung purpose, kung ano yung gamit ng kaloob na ito. Bagamat ang Espiritu na nagbibigay ng maraming kaloob ay nasa atin na, hindi mo matatap at ma-ooperate yung marami pang kaloob sa buhay mo malibang tayo ay magkaroon ng maturity. At madalas mga kapatid, ang maturity, dumarating yan sa atin sa paraan na marami tayong mga pagtitiis. Marami tayong bibitawan ng mga pansariling bagay na atin. Kasi aminin po natin na sanay po tayo sa dalawang kasangkapan ni Satan sa mundong ito. Ano po yun? Dalawang bagay lang naman ang kasangkapan niya para itrap tayo eh. Ano yun? Yung takot na mawalan at takot na masaktan at mapahamak. Yung fear of lack at saka yung fear of yung pain, yung death. Sinong magbibigay ng proteksyon sa iyo? But mga kapatid, nung dumating ang Panginoong Hesus sa ating mga puso, ipinaunawa ng Holy Spirit sa atin na walang ibang proteksyon na matibay na pwede mong gawing kublihan kundi ang ating Ama. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Pwede niyang sabihin sa mundong ito, ikaw, O Diyos na aking Ama, ikaw ang aking muog, ikaw ang aking tahanan, at walang magagawa ang masama dahil nasa iyo ako. Amen. Sa mga kapatid, hindi lang yung protection, kundi yung provision. Sino magsusupply? Sino magkakaloob ng mga kailangan ko? Mga kapatid, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kay Abraham, I am your great and exceeding reward. At under the new covenant, inihayag yan ng Panginoong Hesus sa atin na ang lahat ng kailangan ng anak ng Diyos ay na kay Kristo Jesus. Kaya sabi ng awit, sa pangalan ni Jesus may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus ang mga kawalan at kakulangan ay nadudurog. Bakit? Sapagkat lumalantad ang pagbuhos ng masaganang grasya na inilaan ng Ama sa kanyang mga anak. Amen. So yung takot mawalan, takot na hindi maprotektahan, hindi na po yan pwedeng gamitin ng kaaway sa buhay mo. Kasi meron kang pananampalataya. At ang pananampalataya ay yung paglagak mo ng sarili mo, napatay sa sarili, pero buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na kapag dumating ang panganib, ang Diyos na nasa iyo, ang mapagmahal na Ama na sumasayo, ay lagi kang ibabangon para patunayan na ikaw ang kanyang minamahal na anak, na kanyang lubos na kinalulugdan dahil kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, hayaan po natin, dalhin tayo ng Espiritu ng Diyos doon sa maturity, na kung saan alam natin na bilang mga anak, ito ang layunin, ito yung purpose ng lahat ng mga ipinagkaloob ng ating Ama. Hindi niya tayo binigyan ng mga kaloob para makipagkompetensya at makipagtagisan, katulad ng mga taga-Korinto. Sobrang gifted ang simbahan po sa Korinto. Pero dahil sila ay mga karnal, ibig sabihin musmus ang isipan, wala silang maturity sa mga tinanggap nila sa Diyos, ginamit nila yung kanilang mga kaloob para makipagpaligsahan. Kung ano yung kaloob ng isa, ibinibida na mas mahalaga kaysa sa iba. Nakalimutan na ang kanyang tinanggap na kaloob ay hindi para sa kanyang sarili. Ang tinanggap niyang kaloob ay para sa pag-unlad ng kanyang kapatid. Katulad ng grasya at kaloob na tinanggap ng kanyang kapatid na ang layunin ay sa kanyang ikauunlad. Amen? So mga kapatid, walang pwedeng magmalaki. Ang ipagmamalaki natin ay walang iba kundi ang persona ng grasya na nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan upang maipamuhay ang pagiging anak ng Diyos. Sino ba ang anak ng Diyos? Sabi ni Satan, if you are the Son of God, gawin mong tinapay ang batong ito. Yan ang pangunahing panunukso ni Satan sa Panginoong Hesus. Tama po? If you are the Son of God. Bakit?
Kasi alam ni Satan kung son of man lang si Jesus, subjected si Jesus sa kanyang kaharian. Pero dahil si Jesus ay anak ng Diyos, binitawan niya ang salitang kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi kasama yung minamahal na anak. Inalis ni Satan. Talagang intensyon niya yon na ipakalimot sa Panginoon na siya'y minamahal na anak. If you are the Son of God, mag-provide ka ng pangangailangan mo. Kasi gutom ka, kasi nangangailangan ka. Tama po? Ganyan ang mga tao sa mundo. Yung tinatawag na orphan. Iniisip niya kung hindi niya gagawin ito, walang magsusupply at walang gagawin sa kanyang buhay. Pero alam ng Panginoong Hesus na siya ay hindi lamang anak ng Diyos, siya ay minamahal na anak ng Diyos. At hindi niya kailangang gawing tinapay ang bato para matustusan ang kanyang kagutuman sa pisikal. Dahil ang sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi o kamumutawi pa lamang sa bibig ng Diyos. At kabibigkas pa lamang sa bibig ng Ama, matapos siyang babautismohan sa Ilog Jordan, pag-aaho niya sa tubig, mga kapatid, bumaba ang Espiritu sa anyong kalapati at yung fullness ng Holy Spirit ay nanahan sa kanya at narinig ang tinig ng Ama nagsabing, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mula sa pinakamababang lugar, doon sa Ilog Jordan, hanggang doon sa pinakamataas na lugar, doon sa bundok na kung saan nagtransfigure ang Panginoon, dinideklara ng Ama, ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At kung ano si Jesus, yan din ang katayuan na kinalalagyan ng bawat isang nakipag-isa sa Kanya. At bilang anak, mga kapatid, kalooban ng Espiritu na dalhin tayo doon sa maturity. At panghuli, mga kapatid, the administration of grace is the exact representation. The grace of exact representation. Ito po yung panglimang administration ng grasya na nakita ko na patuloy na tinatrabaho ng Holy Spirit sa buhay po natin. Ang layunin nito, mga kapatid, ay para ma-display ng tama, ng accurate, kung sino ang Diyos bilang mapagmahal na Ama. Dahil ang anak, ang eksaktong representasyon ng Diyos Ama na hindi nakikita sa mundong ito. Amen po? So the grace of exact representation. At mga kapatid, itong kahalagahan na meron tayong pinagpapasakupan. Ito yung kahalagahan na merong nagsasalita sa buhay po natin. Hindi yung kapag, sige, papayagan kita magsalita, basta pabor sa akin yung sasabihin mo. Pero pag nasasaktan na ako, pag hindi ko na gusto yung nakikita ko at naririnig ko, ayawan na. Hindi po gano'n. Hindi mo marirepresenta ng tama. Ang Diyos na nagpakilala bilang mapagmahal na Ama, kung wala tayong tatanggapin sa buhay na ito, na magre-representa ng puso ng Ama sa buhay po natin. Amen po? Kaya nga kung may mga lingkod ng Diyos sa pinadadala sa buhay natin para pangalagaan tayo, pakainin ng salita ng Diyos at magpakaama sa ating buhay spiritual, i-representa ang puso ng Ama sa buhay po natin. Mga kapatid, yan ay grasya ng Diyos. Yan ay pagpapala ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat sapagkat sa pamamagitan po niyan, tayo rin ay darating doon sa maturity na ma-representa natin ng tama kung sino yung ating Amang nasa langit. Bakit? Kasi may nagpakaama sa buhay natin dito sa lupa na pinayagan nating magsalita, magdisiplina. Yung pong pinaka-the best na magagawa ang Ama sa ating buhay spiritual ay disiplinahin po tayo. Amen po? Hindi lang ipakita ang Diyos ay mapagmahal. Hindi lang ipakita na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kundi siya ay Diyos ng pag-ibig na matuwid. Hindi mo pwedeng pag-iwalin ang katwiran ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay matuwid. Amen po, hindi niya pwedeng konsintihin ang ating mga kahinaan at kamalian kasi mahal niya po tayo. Mahal niya po tayo kaya gusto niya tayong alisin. Pinalabas niya tayo sa pagkakaalipin para papasukin sa kaharian ng kanyang pagiging mapagmahal na Ama. Amen? Yung iba gusto, sige Lord, palabasin mo ako, pero pumasok dyan, wag na lang.
Hayaan mo na ako magpaikot-ikot dito sa wilderness. No, hindi yun ang purpose ng pagtawag ng Diyos sa atin at pagpapalaya. Kaya niya tayo pinalaya, inilabas niya tayo sa pagkakaalipin sa kaharian ng kadiliman, hindi para mamasyal sa ilang. Gusto niya tayo ay makapasok. Kung ang bayang Israel ay merong promised land, merong land of the promise na ibinigay ang Diyos, na sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. At ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay tumanggap ng buhay sa espiritu. Yung buhay ni Kristo, mga kapatid, ay nagsasabing, ang kalikasang taglay mo ngayon ay kalikasan ng minamahal na anak ng Diyos sa mundong ito. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, pwedeng mabanaag ng mga tao sa mundo kung sino ang Diyos na kinikilala nilang makapangyarihan sa lahat. Alam niyo ba na ang mga tao sa mundo naniniwalang may makapangyarihang Diyos? Pero hindi nila kilala ang Diyos bilang mapagmahal na Ama. Pwede lang po nila yung maunawaan at makita sa buhay ng bawat nakipag-isa kay Kristo Jesus. And I believe yan ang panawagan sa Ecclesia, sa assembly na tinawag ng Diyos mula sa karamihan ng mga tao, upang ihayag na sa mundong ito na ang Diyos na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay isang mapagmahal na Ama. At makikita lang po yan sa buhay natin na kanyang mga anak. Wala pong isang local church ang kayang irepresenta ito ng ganap. Ang buong katawan ni Kristo ang mayroon pong grasya para irepresenta kung sino ang ating Ama. Kaya kung ang isipan natin magpagalingan, magsiraan o kaya ay maghanap ng kapintasan sa bawat kanya-kanyang simbahan, ibig sabihin, karnal pa rin ang ating isipan. Pero pag tayo nag-matured, alam na natin kung bakit tayo naging minamahal na anak ng Diyos. Upang katulad ni Jesus, na minamahal na anak ng Diyos, He is the accurate representation of the invisible image of our Heavenly Father. Kung ano ang Ama sa langit, makikita yan sa buhay natin na kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, katulad po ng mga pinahayag po ninyo kay Apostol Pablo, kami ay bilanggo ng napakadakilang pag-ibig mo na inihayag ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, Panginoon, yung pag-ibig mo na nagpalaya sa amin, wala nang iba kaming, Panginoon, nais pang puntahan, kundi sa pag-ibig mo na yan. At bilang kami ay nasa minamahal mong anak na si Kristo Jesus, kami, Panginoon, ay biniyayaan mo ng napakasaganang grasya sa buhay na ito. Na kung saan ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, malaya mong tinutustusan. Upang kami, na dating nasa kaharian ng kadiliman, ay mapunta sa kaharian ng liwanag ng iyong bugtong na anak. Upang kami ay ma-reconcile sa iyo at maunawaan namin, kailanman ay hindi nagbago ang puso't isipan mo sa bawat isa. Kami ay nakikita mo pa rin na mga minamahal mong anak. At sa aming pananalig at pagtanggap sa Panginoong Hesus, hindi tumitigil ang iyong biyaya na kami hubugin, maging kawangis ng Panginoong Sukristo sa aming isip, damdamin at kalooban, hanggang kami ay maging ganap at mairepresenta ka namin ng tama sa mundong ito. Lord, salamat. Dahil ang nakikita mo sa bawat isa sa amin ay ang buhay ng minamahal mong anak na si Kristo Jesus. Wala na ang luma at maruming pagkatao. Kami ay bago na. Kung meron man kaming mga kapintasan, kahinaan at kamaliang nagagawa, ito ay dahil kami ay nasa katawang lupa
na kung saan, Panginoon, ay nangangailangan pa rin ng iyong lubos na pagliligtas. At habang pinapayagan namin ang iyong mga salita at ang iyong Espiritong Banal na gumagabay, pumapatnubay, hindi lamang sa mga salita ng Diyos na aming napagninilayan at napapakinggan, kundi maging sa mga taong ginagamit po ninyo para turuan kami, para disiplinahin kami, at ipaunawa sa amin kung paano mag-behave bilang anak ng Diyos sa mundong ito. Upang sa ganon, ang aming pong mga paniniwala sa iyong mga salita ay makita ng mga tao sa mundong ito. Panginoon, salamat sa mga taong ginagamit mo sa buhay namin. Dalangin namin na patuloy mo silang bigyan ng iba yung kalakasan at kalusugan. Salamat sa buhay ni Bishop Willie, ng kanyang buong pamilya, at lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, at tinawag sa The Life Giver Church worldwide, Panginoon. Alam po namin, Lord, na dahil sa iyong dakilang pagmamahal, kami, Panginoon, ay makakarating sa kaganapan ng maturity na inihanda nyo sa buhay namin bilang mga minamahal na anak. Lord, abutin mo po siya na sa oras na ito may nakararanas sa matinding mga pagsubok, suliranin, maging siya na mayroong sakit at karamdaman. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ibangon mo po siya sa oras na ito. Mula sa mga sugat at latay ng Panginoong Hesus, ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang kalusugan, ng kalakasan, Panginoon, maging sa buhay ni Tito Francis Rionisto. Sa oras na ito, Panginoon, ay naka-confine sa ospital. Salamat sa kagalingan kaloob po ninyo sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Salamat sa kaaliwang binibigay mo, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin na naulila. Alam namin, Panginoon, na ang paglisa namin sa katawang lupang ito ay pagiging ganap naming buhay na buhay sa piling mo. Kaya Lord, salamat po sapagkat patuloy po ninyong ipinapaunawa sa aming mga puso na ang sino mang nanalig sumampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Makaranas man ng kamatayan ng aming pisikal na katawan, hindi makararanas ng kamatayan ang aming kaluluwa. Dahil sa buhay ng Panginoong Hesus na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, pagpalain niyo po siya na nasa kanyang tahanan. Alam po namin, Lord, na nangungusap ka hindi lamang sa lugar na ito, kundi maging sa mga inaabot ng playback, Panginoon, ng iyong gawain. Alam po namin na ang salita mo ay hindi nalilimitahan ng oras at ng lugar. Ito'y laging buhay at may kapangyarihan upang ganapin ang nais mo sa buhay po namin. Salamat sapagkat sa iyong tahanan, ang buong ekonomiya na inilaan mo ay patuloy po naming nararanasan. Salamat po sa administration ng grasya mo sa buhay namin. Ang lahat ng papurit parangal, ang aming taus-pusong pasasalamat ay patuloy naming inaalay, mapagmahal na Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.